Hello po. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Ayan o. Nakakatuwa dahil ang daming kids. Christmas party po pala nila ngayon. Bago po yan, kung narinig po natin yung awit kanina, ang title po is Mga Pangako Mo. Sabi doon sa awit, no? Ang mga pangako ng Diyos ay tapat. Amen po ba? Amen. Ang pangako ng Diyos ay mananatili. Amen. Ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago kailanman. Amen, no? Sabi dito sa ating awitin, magbabago man ang matutuyo man ang mga dahon, halaman, at maglalaho man ang mundo. Tayo dito sa mundo, pero ang salita niya ay mananatili. Amen. Hallelujah. Maaari na po tayong tumayo at umpisahan sa pag-awit at pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Palakpakan mo nga, Panginoon! Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, suliran ko ay magagapi, kalaya ay maranasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Minsan pa, church, yung mas malakas. Ko'y patatawarin, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Yung palakpak mo para sa Panginoon yan, kapatid. Kaya ilakas mo.
Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyong mapapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Hallelujah! Woo! Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyong mapapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong mapapantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong mapapantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Minsan pa, church! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi. Mula sa labi kong nagpupuri. 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 Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala
wala sa'yong mapapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at gumabay, wala sa'yong mapapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa'yong mapapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at gumabay, wala sa'yong mapapantay. Tunay na kay sarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan,
wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, Sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat. Sa'yo ibibigay, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. walang hanggang papuri, sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ikaw ay tapat. O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo. Ang lahat Ilakas mo, kapatid! pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, walang hanggang papuri, sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, walang hanggang papuri. Sa'yo iaalay, Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay nararapat. sa aming buhay. Mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Di ka nagbabago. Hindi lang ngayon, Walang hanggang papuri. hindi lang bukas, Sa'yo iaalay, kundi magpakailanman, Panginoon. walang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Yang awit mo, kapatid, Napakabuti mo, O Diyos, naririnig ng Panginoon yan. sa aming buhay. Mula noon Pasalamatan mo ang Panginoon. ngayon, di ka Minsan pa, kapatid, nagbabago. walang hanggang papuri, sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat
at kailan pa man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, church. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala yung mas malakas, church! Woo! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba.
sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isigaw mo kapatid! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. For the last time, church! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Sigaw mo sa Panginoon ang iyong pasasalamat. Woo! Thank you, Jesus. Kadakilaan mo. Woo! Thank you, Jesus. Tunay na dakila ka, Panginoon. Tunay na ikaw ay tapat, Panginoon. Na hindi sumisira sa kanyang pangako. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming mabuting kaibigan na hindi kami iiwan kailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ay nag-iisa. Nag-iisa. Nag-iisa ka, Panginoon. Nag-iisa ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil lahat ng aming awitin, sa iyo lang namin ito inaalay, Panginoon. Panginoon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa araw-araw naming nararanasan na biyaya, kulang ang salitang salamat, Panginoon. You deserve all the praises, Panginoon. All the worship, Panginoon. Buong puso namin ito binibigay sa iyo, Panginoon. Dahil wala kang katulad, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon.
Pwede ba nating awitang muli ang ating Panginoon? Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Thank you, Jesus, Panginoon. Sa iyo lang namin ibinibigay ang aming pinakamataas na papuri at ang aming pinakamataas na pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang, lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Morning po. Good morning po sa ating lahat. Amen. Praise God. Maaaring po natin palakpakan muli ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. So, few announcement lamang po, no? So, next week po, after ng ating service, we will going to have a pictorial po. So, family pictorial po ito. So, invite nyo po yung kasama po yung family nyo. Magkaroon po tayo ng magandang pictorial po. Yung mga kapatid natin, kaibigan natin. So, we know naman no, every Sunday is where we are wearing our best dress. So, same din po next Sunday po, best dress po. And enjoy po natin yung pictorial after the service po. And right now po, ang mga Faith Kids is they're having their Christmas celebration. So kita nyo po yung mga bata kanina, ang dami po nila. So bumaba na po sila ngayon. So yun lamang po ang ating announcement today. And tayo po dadako sa ating tithes and offering. So during the 1990s, so 1990, September 1990 to September 1991, Australia had an economic downfall po, no? So, nagkaroon po ng recession. So, tinamaan po yung isang family dito. So, they are a family of 8 during that time. So, ang hanap buhay po nila is promoter po sila. Promoter po sila ng mga concert. So, kumuha po sila ng isang sikat na singer. Unfortunately, hindi po na sold out yung mga tickets dahil po sa recession. So, konti lang po yung umaten and almost nalugi sila ng $500,000 po or $250,000 po. So, talaga po naapektuhan yung finances nila, yung trabaho nila. So, they decided to migrate po no, sa Nashville, Tennessee, sa US po. Nung nag-migrate po sila, wala po silang kasiguraduhan sa kung ano po yung papatunguhan po ng buhay po nila during that time. Pero, hindi po sila nag-waver. Hindi po sila napagod magtiwala sa ating Panginoon. Dumating po sila sa Nashville, Tennessee. Yung tinitirahan po nila, walang appliances, walang sofa, walang higaan. Pero nagpasalamat pa rin po sila sa Panginoon dahil meron po silang bahay. So, as the days go by po, no, they are really depending on the Lord. So, yung mga prayer request po nila, nilalagay po nila sa dingding ng bahay po nila. So, there's their one prayer request. Sabi po nung anak nung mag-asawa, ano pong spelling ng cheap? CHEAP. So, sabi po nung magulang, bakit?
i-ask ko po si Lord na pamurahin po lahat ng mga bilihin. And true enough nga po, no, lumabas po sila, meron po silang nakitang mga coupons. Coupons, uso po kayo sa Amerika yung mga coupons eh. So pagdating po nila, instead na babayaran po nila $80, binayaran po nila $40. And ang dami pa pong nangyari sa buhay po nila. And right now po, no, sila po ngayon yung production owner ng King and Country. So if nanonood po kayong ng 911, sila po yung producer nun. So ano po yung gusto kong ma-realize natin? So naalala nyo po last week, sabi po ni Pastor Lordwin, sino yung focus natin during this season? Actually, hindi lang Christmas eh. Sino yung focus natin sa buhay natin? Sino ba si Kristo sa buhay natin? If we're going to look back, January 2024, up to now, kung babalikan natin yung mercies ng Panginoon, yung grace ng Lord sa buhay natin, talagang yung kanta kanina, grabe. So napaka-powerful, no? Na yung grace ng Lord talaga nag-a-abound sa buhay natin. Whether there were times na nagfo-fall tayo, nagkakasala tayo, there's still the grace of the Lord abounds to us if we confess our sins, no? So, last week po, no, I share something with the Ignite po, na kapag ba sa kabataan ko nagkamali ako, may pag-asa pa po ba? Pwede niyo po ba tignan yung mga katabi niyo kung nagkamali na po yan sa buhay po nila? So, every one of us did something, no, terribly, no? Nagkamali tayo during our youth, ngayon, kahapon, but the Lord is good sa buhay natin. So, the Lord is good sa buhay natin. So, mga kapatid, pangawakan natin yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. So, through the season ng buhay natin, surely, He will meet us. He will meet our needs, no? Hayaan natin yung sarili natin na lumapit sa Panginoon. Humble down natin yung sarili natin. Dahil wala tayo, hindi tayo makakatayo. Hindi tayo makakatayo sa ground natin, sa foot natin, kundi dahil sa Panginoon, kundi dahil sa grasya ng Panginoon. So kung ano man yung pinagdadaanan natin, and pagdadaanan pa natin, know that we do have hope in Christ. So mga kapatid, encourage everyone to give our tithes and offering. Lord, Father God, thank you, Lord God, for loving us, oh Lord God. Thank you, Lord God, for sustaining us, oh Lord God. Thank you, Lord God, kasi you provided our needs, and even at times, oh Lord God, yung mga wants po namin, Lord God. Lord, we honor you, oh Lord God. We acknowledge your sovereignty sa buhay po namin, Lord God. And we humble down, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for this tithes and offering, O Lord God. May this use, O Lord God, for the advancement of your kingdom, O Lord God. Lord, yung gamitin niyo pa po ang bawat isa po sa amin, O Lord God, to spread your word, O Lord God, to spread the love of Jesus, O Lord God. And Lord, may we not stop here, O Lord God, but we continue, we press on, O Lord God, declaring that you are good, O Lord God, declaring, O Lord God, that your grace abounds, O Lord God, and declaring, O Lord God, that there is a salvation, O Lord God, that Jesus offers, O Lord God, that there is still hope, O Lord God, that there is still hope, O Lord God. Lord, thank you, Lord God. Prepare our hearts, O Lord God, as we listen to your words, O Lord God. And Lord, we acknowledge you, O Lord God. We love you, O Lord God. We thank you, Lord God, for the movement
that you're doing in our lives, O Lord God. We entrust to you everything, O Lord God. We entrust to you our lives, our health, our finances, O Lord God, even our business, and even our careers, O Lord God. Lord, direct us, O Lord God, into your will, O Lord God. Direct us, O Lord God, into your will. Following you, O Lord God, and surrendering our life to you. Thank you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Indeed, God is faithful. Isigaw nga po natin, God is faithful. Amen. Ayan. And that's why we are here. No? Yung faithfulness ng Lord po ang nag-enable sa atin. Tama po ba? Tama po. Ano? And right now, no, I just want to welcome po yung ating mga kapatid, yung mga, I think this is their first time, si Mami Edna Tagua. Maaari po ba kayong tumayo? Welcome, Mami. And si Mami Rosa Flor Francisco. Hello po, welcome po. Ayan. At si Mami Connie Kirante. Hello, welcome po sa CCOF. And ngayon po, this is the first time kayo po ay mga bisita namin. But the time na kayo po ay bumalik, kayo po ay kapamilya na namin. So welcome to CCOF family po. Ayan, salamat sa Lord sa inyong mga buhay. And sige po, tayo ay manalangin muna. Hallelujah. We praise you once again, Holy Father. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka po naming pinasasalamatan, O God. Lord, tunay nga po na napakasarap sa iyong presensya, O God. Lord, kung maaari lang, ayaw na naming matapos ang magpuri at umawit para sa inyo, O God, Lord. Ngunit this time, Lord, isa po sa napakahalaga ay ang marinig namin ang iyong salita. Prepare our hearts, O God, Lord. Ihanda mo po kami to receive your word. Help us to soak in your presence, O God. Help us to meditate upon your word, upon your goodness, upon your promises, O God. Help us to understand all your instructions today. At patuloy, Lord, na mangusap ka sa puso ng bawat isa, O God, Lord. Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran. I am just an empty vessel, O God, Lord. I am just willing to speak upon your goodness, O God. Gamitin mo lamang po ako at ikaw po ang patuloy na maihayag sa lugar na ito. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan. Ikaw po ang patuloy na madakila, Panginoon. We thank you, God, for your presence right now that giving us the peace, the calmness of the heart, O God. Salamat, Panginoon, dahil umalis kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan na may mga bit-bit, Panginoon. But everything, Lord, na nasa puso ng bawat isa, we are laying it down to you, O God. Lord, take over, Panginoon. Patuloy na help us to focus on you alone. Help us to really focus on your word sa umagang ito. Help us to grasp everything, Panginoon. At yung mga salitang yon, let it be a seed in our hearts, O God, Lord, and let it grow, O God. Let it grow. Let us grow into maturity, O God. Patuloy na manguna ka, patuloy na maghari ka sa aming kaligitnaan, and winawaksi po namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa lugar na ito, every distraction, in Jesus' name. We bind it in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Lord, for the peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Ayan. Good morning po muli sa bawat isa, no? 17 days, tama po ba? 17 days before Christmas. Tama ba yung aking pagbibilang, no? Grabe, ang bilis na po ng panahon at magpapasko na naman. At kilala po ang Pilipinas, mga kapatid, no? Na isa sa pinakamasayang magdiwang ng Kapaskuhan. Tama po ba? Amen, ano? Pag sumapit na po yung bare months, no? Doon na po natin nararamdaman ang Kapaskuhan, no? Hindi mawawala
sa tradisyon or sa mga gawain ng mga Pilipino, yung pangangaruling, ayan, sino dito yung nangangaruling na maaga pa lang? Talaga, ayan, hati tayo tita. Hindi, ayan, hindi nawawala po ang pangangaruling, ang Christmas party, hindi mawawala yan, no? Reunion, ang gift giving, yan, isa po yan sa talagang inaabangan nating mga Pilipino, no? Very exciting po kasi ang Pasko dito sa Pilipinas. And dahil nasa second week na po tayo ng December, no? Malamang marami po sa atin ang nakapagbalot na ng kanilang mga regalo. Ayan. Sino po dito nakapagbalot na, no? Ayan. At ayun, simula na rin po ng ating mga Christmas party. Narinig ko kanina, no, na today po ang Christmas party ng mga kids natin. Kaya kung kanina mapapansin nyo, very colorful po ang kanilang mga kasuutan dahil sila po ay magpa-party, no? Pero, ayan, ano po ba ang tamang pananaw kapag Pasko? Yan. Sabi po ng madami, kapag Pasko, dyan po ang reunion. Ayan, maraming time ang bawat isa. Pero ang totoo, kahit hindi Pasko mga kapatid, pwede namang mag-reunion. Na? Sabi ng madami, pag Pasko, gift giving. Ayan. Pero kahit hindi naman Pasko, pwede naman tayong magbigay ng regalo. Tama po ba? Nagtumatanggap po ako ng regalo kahit hindi Pasko. Ayan. Sabi po ng iba, pag Pasko, maraming party, kainan. No? Pero everyday naman, nagbo-buffet, di ba? Kainan, grabe, no? May iba, malungkot, no? Sa araw ng Pasko kasi iniwan sila ng kanilang mahal sa buhay. Mga broken-hearted, no? May iba malungkot kasi walang pera. Ayan, no? May iba, stress, no? Pressured. Ano bang ireregalo ko sa inaanak ko? Ano bang ireregalo ko sa mahal ko sa buhay, no? Nape-pressure, no? Marami sa atin, kahit limitado, no? Limited lang ang budget, pero bibili at bibili ng pangregalo, no? Kahit hindi naman gagamitin nung pinagbigyan, no? Nakakalungkot, no? May mga pagkakataon na ganun po. Kapatid, ang Pasko po ba is about party, no? About exchange gift? Praise God, kasi okay po na meron tayong mga party, no? Sabi ko nga, ang Pilipinas is the best place to spend Christmas, no? Pero yan nga po ba talaga, no? Ang diwa ng Pasko para sa atin, mga kapatid, no? Ano nga ba ang tamang pananaw po ba ng Pasko? At yan po ang pinag-uusapan natin, no? Sa ating series ngayong buwan ng December, and that is the Christ of Christmas. Ayan po yung ating topic, no? At sa series na to, ang pinag-uusapan po natin ay yung totoong kadahilanan or the reason for the season. Sabi nga natin, the reason for the season. Ayan. Kaya naman kapatid, no? Christmas should always lead us back to Jesus Christ, no? Kaya nga, dapat ang Pasko daw po natin ay spirit-filled, no? And today, magbabago po yung pananaw natin or yung perspective natin sa Pasko because Christmas is all about Christ. Sabi nga, the Christ of Christmas. And ang title po natin today is Spirit-Filled Christmas, no? Sino po ang gusto ng regalo? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo birthday. Hindi mo birthday. Ayan. Yun po ang problema, mga kapatid, no? Nagiging sentro ng Pasko is us, tayo, no? Yung party na kanina ko pa binabanggit, okay yan. Hindi po masama, no? Hindi po tayo against na mag-party. In fact, excited na po ako para sa Christmas party ng CCOF Marikina. Ayan. Kapatid, Jesus is the center of Christmas. Kaya naman, Christmas should bring us back to Jesus. No? Christmas must bring our faith to Jesus Christ. No? Sige po, sino po ang may mga Bible? Ayan, isa po sa ating drive is to always bring your Bible, no, physical Bible, so that kung may mga pagkakataon na hindi po natin maipa-flash sa screen yung ating mga verses, ay sama-sama po nating mababasa. Sige po, let's open our Bible in Matthew 2, verse 1 to 11.
Yan, Matthew 2 verse 1 to 11. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men, sabihin nga po natin, wise men. Ayan, kapatid, only wise men will see Christmas, no? Only wise men will benefit from Christmas. At mamaya malalaman natin yung sinasabi kong they will benefit from Christmas. Sabi po dito, wise men, no? Pero sa ibang version, kung bubuksan niyo po yung inyong mga Bible, possible na ang nakalagay po dyan ay magi, no? Or king's maker. Yan. Ito pong mga wise men is from Mediterranean Persia. At kapag may prinsipe daw po na ipinapanganak, sila po ay nag-a-assign ng isang magi. Magi or magi? Basta magi, yan. Para sa bata, no, na ipinanganak kasi sila po ay king's maker. No, yung mga wise men, kung saan sila po yung magtuturo sa bata about astrology, numerology, about kingdom, mga kapatid, mga kingdom rules at kung ano-ano pa. Para daw po paglaki ng bata, no, may quality kung saan sila po ay fit for a king, no? So dito po sa story dito, merong wise men, merong magi, merong king's maker, and they were looking for the king to be born. Ayan. Kapatid, sa araw po ng Pasko, hinahanap nila is si Jesus Christ. Kaya nga ang sabi po, only wise men will benefit this Christmas, no? Wise men is the one who is looking for Jesus. I pray na isa po tayo or isa ka sa wise men who is looking for Jesus. That's why you are here, no? Kapatid, may benefits po ang Pasko. Hindi lamang po yung damit, yung mga bagong damit, hindi lamang po yung regalo na matatanggap natin, hindi po yung party, hindi po yung sobre, no, na marireceive natin sa ating mga boss, no, yung mga envelope na may laman. Ano bang laman ng envelope, no? Hindi po masama, no? Sinasabi ko po kanina, hindi po masama. Masaya po na meron tayong mga bagay na ito. But that is not the real benefits of Christmas, mga kapatid. At kapag hindi po natin na handle ng tama, no, ang Kapaskuhan, kapatid, hindi po natin napapansin na tapos na naman ang isang taon, no? January na pala, hindi pa natin napapakinabangan ang Pasko, no? Kaya dapat talagang inaalam natin ang mga bagay na to kasi only wise men will see Christmas, no? Yung mga wise men, sila lang po, no? Sila lang po ang makakakita kasi they were looking, really looking, no? Bakit? Dito po may isang hari sa kwento, no? Kung nabasa niyo po si King Herod, no? Kapatid, hindi niya po naranasan ang Pasko. Hindi niya naranasan. Bakit, no? Kasi siya po mismo ang pumipigil ng Pasko. Na? And that's the reality, mga kapatid. May gusto pong pumigil ng ating Kapaskuhan. No? Hindi po dahil wala kang 13-month pay. Hindi po dahil wala kang boyfriend. Tuloy pa rin ang Pasko. No? Kahit walang bagong damit, tuloy ang Pasko. Amen? Ayan, sabi po sa Bible, may 3 wise men, pinuntahan si King Herod. Sabi ng wise men in verse 2, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." Kapatid, itong wise men, they go to the king and hinahanap po nila yung newborn king na papalit sa kanya. Imagine that, no? At nabigla po si King Herod, no? Siguro sa isip-isip niya, may bagong hari na ipapanganak, may papalit sa akin? So, ganun po, no? Na nagulat siya. At ang sabi ng wise men, "We saw his star as it rose, and we have come to worship him." Kapatid, these wise men, no? Ito pong mga magi na ito, hindi nila alam yung exact location nung bahay kung saan ipapanganak si Kristo, no, kung anong barangay, kung ano nga bang address, no, ano yung sinabing palatandaan or signs, no? Ito po ay yung star, no? You know, mga kapatid, every one of us has a star, no? At kapag yung star po natin ay nagniningning,
yung mga wise men, yung mga kingsmaker, yung mga taong may kakayanang tumulong sa atin will see it. Na? Yung star na yon. Makikita nila yung star na meron ka, kapatid. The problem is, kung yung star po natin ay hindi nagniningning. No? Kapatid, when you pray, kapag ikaw ay nananalangin, star shines bright. Amen? Naniniwala po ba tayo dito? No? That's why men sees you. No? Nakikita ka ng mga tao sa paligid mo. Kapatid, kapag maganda po ang ugali natin, ayan, kapag maganda ang ugali mo, nagniningning ka. Tama po ba? Amen, no? Yung star mo nagliliwanag, no? Pero kapag toxic naman po tayo, na klase ng tao, no? Yung, alam niyo, yung laging mainitin ang ulo, laging galit, kapatid, naku, pundido ang star. Hindi nagliliwanag, no? Sabihin mo sa katabi mo, shine bright. Ayan, shine bright, no? Kapatid, yung wise men, nakatingin po sila sa star. This is the sign, no? You know, kapatid, itong, meron pong 3 categories na nakatingin sa atin. Ano-ano yon, no? Una, na palaging nakatingin sa atin ay, number 1, ang Panginoon. Yan. Nakikita ka niya ngayon, anong ginagawa mo, anong nasa isip mo, kitang-kita tayo ng Panginoon. Lagi po siyang nakatingin sa atin. Then the second na laging nakatingin sa atin is the devil. Ayan. And the third one, mga kapatid, is the people around us. No? Kaya kapatid, when you do what is right, your star is shining. Nagliliwanag ka, kapatid. When you do your best, di ba, sa ating mga trabaho, your boss, your teacher, your leaders, your mentor will see you. Tama po? Visible ka, no, sa mga tao sa paligid mo, no? At ang palatandaan po is yung star, no? Dito yung star na yon ay this is the only the only signs for them, no, na ang Panginoon ay ipinanganak, no? Yung star na yon ay tinitignan, no? And that's why Satan wants to kill that star, no? Satan wants to kill our star, no? Sige po, balikan natin in verse 3. Ayan, verse 3, King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious laws and asked, where is the Messiah supposed to be born? Mga kapatid, pinatawag po ni King Herod yung mga scholars niya, no? Asking them, may idea ba kayo? Sabi niya, kung saan ipapanganak itong sinasabing Messiah? No? And in verse 5, sabi po dito, in verse 5, in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel. Then Herod called for a meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them to go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can worship him too. Mga kapatid, no, dito po, nung nalaman niya na, sige, ipapanganak ang Messiah sa lugar na ito, nilinlang pa po niya yung mga wise men, no? Sabi niya, sige, pag nakita nyo yung bata, sabihan nyo ko, no? At ako din ay mag-worship sa kanya. Pero the reality, kapatid, ang katotohanan po is gusto niyang patayin si Kristo. No? Ayaw niya na may papalit sa kanya. Nakita natin, no? The devil wants to stop Christmas. But Christmas is unstoppable. Isigaw natin, unstoppable. Unstoppable, mga kapatid, no? Nung pinanganak po si Jesus, walang hotel, no? Walang St. Luke's. Yan. Walang Makati Med. No? Nung pinanganak si Jesus Christ, walang malaking hospital na merong gloves, na merong mask para hindi makontaminate yung baby, no? Pero si Jesus po, saan pinanganak si Jesus? Sa sabsaban, mga kapatid, kasama po yung mga hayop,
amoy kabayo, amoy kambing, ganyan, yung mga poops ng mga animals, yun po yung amoy ng lugar kung saan pinanganak si Jesus, no? Nakita po natin, kahit mabaho yung lugar, no? May isang hari po na ipinanganak. Amen? Amen, no? Kapatid, marahil, nasa sabsaban ka ngayon. Ano ba yung sabsaban na yon? Hindi ka aya-ayang sitwasyon, mabaho, no? Nakalalagayan, pero don't worry, no? Kasi may mga wise men, no? May dalang pagpapala at hahanapin ka, kapatid, no? Kung nasaan yung star na yon, no? Sabihin natin sa katabi natin, don't worry. Wise men are coming. Ayan, nakita po natin, no? How everything was orchestrated by God, no? Nung pinanganak po si Jesus Christ, itinago ng Panginoon si Jesus sa isang sabsaban. No? Nakita natin, here, King Herod was looking for Jesus para ano? Para patayin si Jesus, no? Para pigilan yung prophecy, no? Hindi nakita ni King Herod, hindi nakita ng kaaway si Jesus dahil itinago po siya ng Panginoon sa isang mabahong sabsaban. No? Kapatid, bakit nga ba sabsaban? It is to protect Jesus. No? Kapatid, walang nakakaalam ano yung sitwasyon natin, yung ating kinaroroonan ngayon, pero ikaw ay tinago ng Diyos dyan. No? Bakit? Bakit natin nasasabi na itinago tayo ng Panginoon? It is to protect you, kapatid. It is to protect us. Kasi pag mabilis po tayong nakalalabas sa ating mga sabsaban, mga kinaroroonan na hindi ka aya-aya, kapatid, the enemy may see you, no? And he will try na pigilan ka, no? Sa paglabas mo. Pero if you are trusting God, no? If you remain trusting God sa mga panahon na ikaw ay nandun sa sabsaban ng mga pagsubok na meron tayo, if you remain there, kapatid, no? Until such time na palabasin na tayo ng Panginoon, no? Mabibigla na lang ang kaaway, mabibigla na lang ang demonyo kasi napagtagumpayan na po pala natin yung mga pagsubok natin sa ating mga buhay. Sometimes, yung mga sabsaban ng buhay natin, yung feeling natin na hindi ka aya-aya, no? Yung mga sitwasyon na feeling natin agrabyado tayo, hindi natin alam, it was God's protection, no? Para sa bawat isa sa atin. Sino po dito nakakaalala ng story ni Joseph? No? Ako, alalang-alala ko kasi last Wednesday, na-share ko rin po siya no, nung nakaraan. Si Joseph po, grabe po yung kanyang pinagdaanan. No? Hindi lang mabahong sabsaban yung kanyang na-experience. Hinagis po siya sa balon, siya po ay ibinenta, siya po ay nakulong, no? At kung ano-anong challenges po for the longest time ang kanyang kinaharap. Pero sa lahat ng yon, sa lahat ng pangyayari, no, sa buhay niya, siya po ay nanatili. And it happened, kapatid, because God is protecting him and preparing him for a bigger task. Na? Hindi po siya nagreklamo, hindi po siya nagtampo sa Lord na bakit Lord andito ako, bakit ganito ang nangyayari sa akin. Hindi siya nagmadali doon sa sitwasyon niya, no? At hindi po siya nawalan ng pag-asa. No? Kaya kapatid, don't retaliate. Huwag po tayong magrereklamo, huwag kang magtatampo sa Panginoon, no? Kasi it is His way, kapatid, para hindi ka makita ng kaaway. No? He is preparing you. And as He prepares you, kapatid, He is protecting you. No? Kapatid, that is the hidden message of Christmas that you must see, that every one of us must see. Christmas is not just about giving gifts, no? Not just about the party na nilulook forward natin, not just about the reunion, but Christmas is about Jesus. Christmas must bring our faith back to Jesus. Christmas must bring our intimacy back to Jesus. Kapatid, that is Christmas. Sige po, balikan natin in verse 9. After this interview, tinanong niya yung kanyang mga scholars, saan ipapanganak itong sinasabing Messiah? After that interview, the wise men went their way
And the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. Yung star po na sign nila, ginaid po sila nito patungo sa Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. Imagine that, no? Yung star na yon huminto sa tapat mismo kung nasa saan ang ating Panginoon. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worship Him. Kaya nga kapatid, sabi ko po, dapat yung Pasko, ibinabalik tayo sa pagsamba sa ating Panginoon, no? And only wise men can do that, mga kapatid, no? And ito po ang matindi. Nagpuri sila sa Panginoon, they bowed down sa ating Panginoon, they worship Him, and anong po sabi dyan in verse 11, then they opened their gifts. Ano yung gifts nila sa ating Panginoon? Gold, frankincense, and myrrh, kapatid, no? Yung wise men, they prepared a gift para sa ating Panginoon. Kapatid, ayan, may regalo na po ba tayo kay Jesus Christ? Ayan, ano bang ireregalo natin? Tayo ay ready na po sa ating gift giving, no? Para sa ating mga exchange gift na worth 400, no? Pero ang wish list natin na matanggap is iPhone 16, di ba? Ganon katindi, no? Natatawa po ako kasi yung kapatid, may GC po kami ng family at dun sa school ng kapatid ko, yung mga bata, may wish list sila na isa-send sa GC ng parents. At ang amount ng kanilang exchange gift ay 300. At ang wish list ng mga bata ay Mikasa volleyball. So, nung sinearch nung kapatid ko, how much is Mikasa? Grabe, sabi niya, grabe naman itong mga batang to, 300 yung kanilang, pero ang gusto nilang matanggap is more than 3,000 pesos, no? Sabi niya, ilagay ko kaya sa wish list ng anak ko, house and lot. So, mga ganun po, napaka-imposible, no? At dito po, nakita natin yung wise men, galing pa po sila sa malayong lugar. Hinahanap nila si Jesus. Kapatid, no? Christmas is about searching Jesus. Nakita natin, they were searching for the Messiah. And Christmas was searching for Jesus. At nung nakita na po nila yung wise men, nakita na po ng wise men si Jesus, they all bowed down and worship the Lord. No? Kapatid, ito din po ba ang ginagawa natin tuwing Pasko? Sa ating mga tahanan, bago mag Noche Buena, Buena Noche, kung ano man, ano po ba ang ginagawa natin? Tayo po ba ay nananalangin? Tayo po ba ay nagpupuri sa Panginoon? O tayo po ay isa sa maraming tao na pressured sa kakaluto sa araw na yon? Pressured kasi andyan na yung mga inaanak natin, no? Kapatid, the wise men, they bowed down and then they open the treasure chest, mga kapatid, no? Tayo po, complete na nga yung checklist natin para sa bibigyan natin ng regalo, para sa inaanak natin, para sa pamilya natin, para sa kaibigan natin, no? Praise God. At thank you po kung naibalot nyo na po yung regalo nyo po sa amin, no? And, but the question, mga kapatid, is, may naibalot ka na ba for Jesus, no? Naibalot mo na ba yung puso mo para sa Panginoon? Ayan, pwede mo na bang i-present yung sarili mo kay Jesus? Kapatid, no? Ang matindi nito, si Jesus po may 3 regalo sa atin. Ano po yung 3 regalo na yon? Sige, let's unbox it. Ayan, uso po ngayon yung mga unboxing, no? Unang gift po sa atin ng Panginoon is the gift of redemption. Ito po ay yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, the forgiveness of sins. Kapatid, unang napakagandang regalo ng Panginoon na maaari nating matanggap, na tinanggap na natin ng bawat isa sa atin is yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. No? In Matthew 1 verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. That's the reality, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makasalanan. No? Tayo pong lahat may minanang kasalanan. No? Kapatid, malinaw, no, na ang kailangan po natin
no? Kailangan nating maligtas sa ating mga kasalanan, no? Kaya naman pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesus for the redemption of our sin. And praise God, salamat Panginoon, no, sa patuloy na pagpapatawad sa ating mga kasalanan, no? Now, ano po yung pangalawang gift ng Panginoon? That's the gift of reconciliation, the peace with God, peace on earth, mga kapatid, no? In Luke 2:14, sabi po diyan, glory to God in the highest heaven and peace on earth to those with whom God pleased, no? Yung peace on earth, ito po ay regalo ng Panginoon, no, sa atin this Christmas season. Amen. No, sabi po in Romans 5:1, ayan, wala po yan diyan sa aking screen, pero if you have your Bible, you can open your Bible in Romans 5:1. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us, mga kapatid. Dahil ang ating mga kasalanan ay napatawad, no? Dahil nilinis na tayo ng Panginoon, we have justification in Christ, mga kapatid, before God, no? Sabi po sa Bible, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At yung kapanatagan na meron ka, yan po ay nagmula sa ating Panginoon. That peace that you have, na kahit na hindi maganda yung sitwasyon, ano man yung nangyayari sa paligid mo, you have the peace of God, no? And that is a gift from the Lord. Now, yung third po na i-unbox natin is the gift of regeneration. Ano yun? It is the gift of eternal life, kapatid, no? The Lord promised us eternal life. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Yung buhay kung saan we will spend it eternally with Him. Are we excited for that? Naku, parang walang excited. Ayaw pang mauna. Hindi, praise God. Pero sa totoo lang, ito po yung nais natin, to really be with God, no? In John 3:16, sabi po dyan, for God so loved the world that He gave His one and only, ang kanyang kaisa-isang anak, that whoever believes in Him, sino man ang maniwala sa Kanya, shall not perish but have eternal life. Reality po yun, kapatid, na may mauuna at mauuna. No? Hindi po natin dapat ikatakot yung mga bagay na yun because that is the reality. At kapag ikaw ay malalim ng Kristiyano, no? Sabi nga ni Paul, parang mas gugustuhin ko na, no? Na mauna. Pero dahil may purpose pa po tayo, yan po yung tatandaan natin. We all have our purpose on earth, no? At ang nais natin is to fulfill that purpose. Kaya Lord, hayaan mo po na kami ay manatiling namumuhay so that our purpose here on earth ay magawa pa rin po natin, no? And praise God, no? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Mukhang ang tahimik natin, yan. Praise God, kasi salamat sa Panginoon, no? Sa kanyang regalo sa bawat isa sa atin. Siya yung ipinagdiriwang natin, pero siya po yung may handog na regalo. Gusto po ba natin yon? Amen. Gusto natin yon, no? Now, kapatid, no? Knowing that Jesus is the center of Christmas, let's make this season a Spirit-filled Christmas. Sabi nga po ng ating title, no? Pero, how do we have a Spirit-filled Christmas? Paano nga ba? Unang-una, kapatid, let's soak in the presence of God, no? Sinong mga nanay? Ayan, ang daming nanay, no? Sa paglalaba, no? Pag sinabing soaking, ano po ibig sabihin ng soaking? Babad, ayan, binababad. Ibig sabihin, nag-e-extend po ng ilang oras. Minsan, overnight pa nagsusok ang mga nanay, nagbababad ng kanilang labahin, no, bago banlawan. Bakit kailangan ng soaking? Yan, para mas effective, matanggal yung mga dumi, yung mga stains, yung mga impurities sa mga damit, di ba? Para mas maputi yung isusuot ng mga anak natin. Tapos kinabukasan, maglalaro lang sila at maitim na uli, no? Pero yun po yung katotohanan ng pagsusoak, no?
Kapatid, for us to have a spirit-filled Christmas or a spirit-filled life, gusto natin na everyday we are all spirit-filled, no? Ano ang kailangan? Babad ang sekreto. Baka mapakanta ako, ha? Sino nakakaalam nung babad? Ayan. Yung sekreto po para magkaroon tayo ng spirit-filled Christmas is to soak in the presence of the Lord, to soak in the presence of God. Kung panay po ang OT natin, no? May mga maraming tatay, magulang na laging nag-o-OT sa trabaho, no? Lagi silang nag-o-overtime, no? Sa kanilang mga work, no? Bakit hindi natin gawin na tayo ay mag-overtime din sa presence ng ating Panginoon? Sabi yung pagbababad, you have to extend time, no? Ng pagbababad mo ng mga damit. Tayo po, mga kapatid, no? Let's try to extend our time. Mag-OT po tayo. Kapatid, patapos na po ang taon, no? Ilang days na lang, no, matatapos na ang year 2024, and we are encouraging everyone. We are encouraging you, kapatid, na itry mong magbabad, no? Simulan po nating mag-overtime sa presensya ng ating Panginoon. Hindi yung madaling-madali ka na kasi may gagawin ka pa, nagmamadali ka kasi may lalakarin ka pa. Kapatid, join us sa ating Saturday morning prayer. Sino po dito ang naka-join na ng morning prayer? Ayan. Kung gusto nyo pong morning prayer, magsabi lang po kayo kila Mami Melinda, yan, kila Tito. And isama po nila kayo sa prayer, sa morning prayer, no? I-try natin, 1 hour lang po yun, ha? 1 hour lang yun, kapatid. We will just worship Him, we will read this word, and we will pray, mga kapatid, no? Kung hindi pa po natin na itatry, let's start doing it, no? Or even sa ating mga tahanan, 1 hour spending, praying, reading the word, worship God, at hindi po natin namamalayan, pahaba na po yung time na meron tayo. Hindi natin napapansin, nag-o-OT na pala tayo sa presence ng ating Panginoon. Amen? Spirit-filled, kapatid, no? Kung saan mas malakas daw po ang ating spirito kesa sa ating puso. Mas malakas yung spirito mo kesa sa katawan mo, no? Mas malakas yung spirito mo kesa sa isipan mo, no? Yes, kapatid, no? Kapag uso po ngayon ang mga flu, uso po ang sakit ngayon, no? At oo, kapag may sakit po tayo, nagpapa-check up tayo, yes, umiinom po tayo ng gamot, pero pag malakas ang spirit mo, andun yung supernatural healing, no? Oo, may problema tayo, no? May mga pagsubok po tayong pinagdadaanan. Oo, stress ka, kapatid. Ginawa mo ng lahat, no? Matalino ka. Pero dapat mas malakas ang espiritu mo, no? For with men, it is impossible, no? May mga pagkakataon po talaga. Totoo po ito, it is biblical. With men, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Amen? Amen, because lahat po tayo ay dadaan sa pagsubok, no? Lahat po tayo masusubok emotionally, sa relasyon, no? At kapag mahina ang ating spirit, no? Madali kang babagsak, kapatid. Pero pag malakas ang spirito mo, kapatid, no? You will overcome everything. You will overcome it, kapatid, no? At danas ko po yan, mga kapatid, dahil hindi po laging okay ang aking paligid, no? Hindi porket pastora ako, okay na ang lahat, no? Hindi laging okay ang sitwasyon sa bawat isa sa atin. Pero hindi tayo mapapapagsak ng mga hindi okay sa paligid natin, no? Kahit na ano pang pagsubok, mga kapatid, yung ating pinagdaraanan kapag spirit-filled ka, no? Hindi ka mapapabagsak agad-agad. The question, kapatid, kaya mo bang mag-overtime sa prayer? Ayan. Kaya po ba natin, no? Kailan po ba tayo nag-overtime sa prayer? Kailan po ba tayo nag-overtime sa ating worship? Sino po dito yung pagkatapos ng service, nag-o-OT? No? Kasi hindi pa sila umuuwi. Uma-attend pa sila ng MEC, uma-attend pa sila ng discipleship. No? And praise God, mga kapatid, no?
overtime ang tawag doon, no? Hindi ko naman po sinasabing okay lang na mag-overtime ako dito at abutin ako ng alauna dahil baka batuhin niyo na po ako. Hindi, no? At saka meron po tayong ginagalang na schedule. Ayan, meron po tayong sinusundan, no? Kasi may mga next activity pa. Pero personally, mga kapatid, no, dapat meron kang overtime, no? Sa worship, sa prayer, sa ating Panginoon. Yan. Kailangan po yan because the people who spend more time with God are the one who receive the revelation. Yan. Who receive the instruction. Yung nagbababad, yung nakikinig, yun yung nakakatanggap ng instruction, ng revelation mula sa ating Panginoon. You are the one na nakakatanggap ng power, ng strength from the Lord, no? Oo, kapatid, no? Kanina binabanggit natin yung mga reunion, mga party. Sige, attendan po natin yan. Puntahan natin lahat ng Christmas party. Kami po, nagsimula po ang December at linggo-linggo ay may Christmas party kaming inaatenan. Kaya po ako po ay 2.5 hours lang ang tulog at medyo masakit ang katawan dahil nga po sunod-sunod yung mga party. But praise God, no? Lahat po yan pwede nating atenan hanggat kaya po natin, no? Pero wag daw po nating pababayaan ang ating intimacy with the Lord. No? Kaya po, nalilate ang tulog ko dahil kailangan ko po yun para ma-strengthen. Sabi ko, yung physical ko weak, pagod na. Pero dahil malakas ang spirit, we are all here. Sino dito yung pagod na, pero excited na mag-church? Amen! Because your spirit, because of that, no? Malakas, no? We are all, at dahil isa rin po 'yun na kadahilanan dahil gusto natin ma-strengthen yung ating mga spiritual life. That's why we are here, no? And dapat ang kailangan ay OT, no? Babad, overtime, no? Galatians 5:22 verse 23. Ano po sabi diyan? Basahin po natin. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Kapatid, when you spend more time, when you spend much time, the Holy Spirit produces these fruits. Ano po yung fruits na yan? Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ano pong tawag sa mga yan? Fruits, no? Yan po ay bunga. Yung isang part naman ay gifts, no? Meron pong tinatawag na gifts. Ano yon? Wisdom, knowledge, discernment, healing, miracles, sign and wonders. Yung prophecy, no? Ang tawag po doon ay gifts, no? Skills, mga kapatid. At ito pong mga ito ay nade-develop sa ating mga buhay, no? As we pray, we ask God, no? Ito po ay nade-develop. Ito po ay pinapractice natin, pero yung fruit, it is a result of our intimacy with the Holy Spirit. Amen? Sabi po, the Holy Spirit is producing fruits in our life. At yun, kagaya din po ng isang puno, no? Na babad sa tubig, na nasusok sa araw, sila po ay namumunga, na nagkakaroon ng bunga. At kapag tayo po ay babad sa presensya ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon din ng mga fruits na ito sa ating mga buhay, no? And the Holy Spirit is more interested in our attitude than in our actions. No? Magaling tayo, no? Pero sira naman yung attitude natin. Kasi nakita natin, no, itong fruits na to is about our attitude. No? Yung kabaitan, yung kabutihan, yung self-control, no? At kapag po tayo ay sira, no, yung ating mga character, no? Sabi po, our character must match our anointing, mga kapatid. Hindi pwedeng anointed po tayo sa ating simbahan, mga workers, no? Pero pagdating po sa bahay, hindi naman kayo nag-uusap ng pamilya mo, hindi kayo nag-uusap ng asawa mo. Sa bahay, yung anointing po natin is hindi kailangan. It's not needed, but our attitude is needed.
mga kapatid, no? Pag uwi po natin sa bahay, ibig ko sabihin, pag uwi natin sa bahay, hindi nila kailangan ng worship team. Sa church, worship team ako eh. Hindi nila kailangan ng worship team. Pag uwi sa bahay, hindi nila kailangan ng ushering team. Kapatid, no? Ang kailangan po nila is our attitude, no? Kaya mahalaga po ng fruit. Mahalaga yung fruit na yan, na dulot ng banal na spirito sa ating mga buhay. Fruits are filled with vitamins, no? Yung fruits po, it nourishes us. Di ba? Kapag kumakain po tayo, yun yung goal natin, magkaroon din tayo ng vitamins, ma-nourish tayo sa pagkain natin ng fruits. Kaya kapatid, kapag may fruits po tayo, if we have the fruits of the Holy Spirit, people are eating from you. People are eating from that fruit and they are being nourished, mga kapatid. No? Andun na ang saya, no? Ang sigla ng mga taong nakapaligid po sa atin. Bakit? Kasi nagbe-benefit po sila sa bunga na meron tayo. Amen? Ayan, kaya po ang taong puspos ng banal na spirito, no, may bunga. Yung bunga na yon, he is feeding the people with that fruit, mga kapatid, no? Pero ang taong walang bunga, mga kapatid, yung bunga ng banal na spirito, no, wala tayong ma-feed sa mga tao. Either people will be fed up or either people will be being fed, no, mula dun sa bunga na meron tayo, na na-develop po sa ating mga buhay, no? Sa bahay, hindi po kailangan ng pamilya natin yung galing natin, hindi po kailangan ng pamilya natin yung husay natin. Ang kailangan po nila ay asawa, ang kailangan po nila ay magulang na may maganda at tamang attitude, no? Yung bunga po ng banal na spirito. Kaya, yan, kabisuduhin po natin, what are the fruits of the Holy Spirit? At yan po yung goal natin, no? Kasi kapag walang bunga ng banal na spirito, people around you will starve, no? Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Ayan. That is Christmas, mga kapatid, kung saan yung attitude natin ay nagbabago, no? Nag-i-improve at nag-a-upgrade, mga kapatid. Sabi nga po, ayan, sabi po dito, basahin natin yan, attitude is the librarian of your past, the speaker of your present, the prophet of your future. It is our best friend. It is our worst enemy. Attitude is more honest. Attitude is more consistent than our words. It is the thing that draws people to us or repels them from us, mga kapatid. Yung attitude mo, para daw po yung magnet na naghahakot ng tao palapit sa iyo. Or either, yung attitude daw po natin ang dahilan kung bakit ayaw sumama ng tao sa atin. Ano pong gusto natin? Ayan, are we the magnet, no? Kapatid, for us to have a spirit-filled Christmas, no? Kapatid, anong sekreto? Babad ang sekreto. Babad sa salita ng Panginoon. Babad over time sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Dahil ang totoong nagbabasa ng Bible, nagbabago. Nade-develop ang mga characters. Amen? He who spend time in prayer, kapatid, kapag ikaw ay nag-spend time sa panalangin, it is impossible for you to remain the same. No? Kung maiinitin ang ulo mo, kapatid, kung madali kang ma-discourage, madali kang ma-offend, no? Imposibleng manatili yan kung ikaw ay talagang nagbababad sa presence ng Lord. Kasi after you worship God and still, ganito pa rin po ang ugali natin. Ito pa rin po tayo. Ang tanong, sino ba ang Diyos na sinasamba natin? No? Kapatid, attitude is a result of spending time with the Holy Spirit. Na? Sabi po, when you let the Holy Spirit produce His fruits in your life, the people get close to you and nourished by you. Sino-sino yan? Your husband, your wife, your family, your friends, your brothers and sisters will be nourished by the quality of the character that has been influenced by the Holy Spirit, no? Kapatid, sa bahay, your attitude is more important than our
strength and our anointing, mga kapatid. Hindi nila kailangan ng manager. Oo, yung position mo sa trabaho, CEO ka, sa bahay, ang kailangan po nila is your attitude, no? Being a pastor, mga kapatid, no? Hindi po nito ginagawang mabuting ina ako, no? Hindi porket pastora ako ay mabuti na ako. Magiging mabuti akong magulang, no? Hindi porket pastora magaling na akong asawa, no? Kasi hindi perfect, pero nade-develop po 'yun, no? My attitude, mga kapatid, makes me a better wife, no? Yung meron kayong hindi pagkakaunawaan, dahil may self-control ka, tatahimik ka na lang, di ba? Nade-develop po yun, no? At yung pag-ibig mo, hindi man kaibig-ibig yung mga tao sa paligid mo, no? Dahil develop yung bunga ng banal na spirito sa'yo, minamahal mo yung mga taong hindi kaibig-ibig. Amen? And that makes us a better person, mga kapatid. Kapatid, your attitude makes you a better mother. It makes you a better father, no? A better children. Kaya, kung nag-OT po tayo, no? Sa panunood ng ano ba mga pinapanood nyo, no? Hindi natin, yung mga K-drama, hindi natin napapansin, 2 araw ka nang gising, mukha ka ng zombie sa panunood, dahil sa tinatapos mo, nag-OT ka kapatid dun sa series, no? Pero pagdating sa Word of God, no? 2 verse pa lang inaantok na. Naku po, nako. Sino po dyan ang nakaka-relate, no? Tapos yung prayer natin, naglalas lang po ng 3 minutes, no? Hindi mo na napapansin yung amen mo kinabukasan na, no? Hindi po masama hindi po masama yan kasi it is the start ng ating pagbabasa, ng ating pananalangin, pero i-goal po natin na mag-overtime. Huwag po tayong puro overtime sa mga bagay na nasa paligid natin sa mundong ito, no? Overtime sa word, overtime sa prayer ang kailangan natin for us to be really spirit-led, no? Sa ating mga buhay, no? And second, how to make our Christmas a spirit-filled one? Ayan, sorry. Carry the ministry of reconciliation and restoration. Kanina po, yun po yung gift ng Panginoon sa atin, yung reconciliation, no? The hidden message of Christmas is Jesus Christ, mga kapatid. Isang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak, no, from a virgin mother to die on the cross to reconcile us with God, mga kapatid, to reconcile us with people, no? That's the true essence of Christmas, no? Na isinilang si Kristo, mga kapatid, para mamatay sa krus at patawarin ang ating mga kasalanan, linisin ang ating mga kasalanan. Jesus came for our reconciliation and restoration, mga kapatid. Christmas is the greatest strategy of God to save us, to save men. No? It is the greatest strategy of God to restore us to our original design. Ano ba yung original design ng Panginoon sa atin? Perfect. To rule, to subdue, to dominate, and to manage. Yun po yung goal. Yun po yung original design ng Lord para sa atin, mga kapatid. Kaya po may Pasko para ibalik po tayo ng Panginoon sa ating disenyo. No? Nagkamali, pero ni-restore ng Panginoon. Kaya may Pasko para i-reconcile po tayo sa ating mga mahal sa buhay. No? Kaya po may Pasko para ma-reconcile tayo sa ating Panginoon. 2 Corinthians 5:17 to 18. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Sabi po, kung may Kristo ka talaga, no, ikaw ay bago ng nilalang. The old has gone, the new is here, mga kapatid. In verse 18, sabi po dyan, all this is from God who reconciled us to Himself. Kapatid,
Ang Pasko po, ibinabalik tayo nito sa pananampalataya. Ibinabalik tayo nito sa ating Panginoon. Ibinabalik ang buhay natin patungo sa ating Diyos because our lives belongs to Him, no? Yun po ang katotohanan. We belongs to Christ, no? And that is all about Christmas, mga kapatid. Ang problem po, iba po ang kaisipan ng tao, no? Iba ang nakasanayan. Kapag Pasko, no, nasa party-party, nasa inuman, nagpapakalasing, no? Kapatid, reunion is to reunite our families, no? Sabi po, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, mga kapatid. Ito po yung totoong ministry natin, no, bilang isang Kristiyano. Bukod po sa ushering ministry, bukod po sa worship ministry, sa kids ministry, sa care ministry na mayroon sa simbahan, it is the ministry of reconciliation, no? Ilapit ang mga tao sa Diyos, pag-ayusin ang mga tao, no? Yan po yung totoong ministry natin, no? Kasi we did not receive a ministry of division, but we received a ministry of reconciliation, and it start with us. Sa atin po yun nagsisimula, mga kapatid. Christ gave us this ministry, no? Of reconciliation, that God is reconciling the world to Himself. Mga kapatid, nahiwalay po tayo sa Panginoon because of the sin, no? At ito po ang nais ng Panginoon for us to be reconciled, no? Ito po yung maganda, mga kapatid, no? He is not counting our sins. Hindi niya na binabalikan, no? Buti pa si Lord, di niya binabalikan or hindi niya na inaalala kung anong kasalanan ang nagawa natin sa Kanya, no? And sadly, tayong mga tao, ang nagiging focus natin, no, is yung kasalanan. Pero si Lord, kapatid, hindi niya nakikita, no? He is not counting our sins against us, no? And He is committed to us the ministry of reconciliation, and we must carry it, no? We must carry the message of reconciliation, no? We are therefore Christ ambassador, no? Tayo po ay kanyang mga representative, no? As though God is making an appeal to us, mga kapatid. Kaya kapag si kapatid A, no, may complaint against kapatid B, no, at sa atin po sinasabi, sa iyo sinasabi, may posibilidad na maniwala ka kay kapatid A, no, at si kapatid B ay masisira sa iyo. Kaya kapag ganun po, no, uso po yun. Kapag ganun po, iwasan na po natin, mga kapatid. Sabihin mo, kung may problema kayo ni kapatid, mag-usap kayo. Na? Wag na po nating hayaang dumaan pa sa atin. Mga kapatid, Matthew 5:9. Yan, Matthew 5:9, God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. No? Alam niyo, mga kapatid, no, nagbibigay po ng kagalakan sa ating Panginoon kapag ikaw ay namamagitan, no, at nagbibigay ng kapayapaan sa may mga conflicts, no? When you are a person who walks into that situation, mga kapatid, to bring peace, ito po ay nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Kaya nga, we must be a peacemaker, kapatid, no? We must not allow Satan, kapatid, to resurrect the mistakes of other people. Huwag na nating hayaan pa na tayo pa yung bumuhay sa kasalanan niya, no? Kaya nga ang Pasko ay patungkol po sa pagpapatawad. Ayan, the reality, kapatid, dapat kahit walang regalo, kahit walang party, may reconciliation, no? At kapag may reconciliation, masaya ang Pasko. Tama po ba? Amen, no? Kapatid, reconcile. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Humingi ka na ng tawad. Ayan. Let God remove the heart of stone po sa bawat isa sa atin and allow Him to give us a heart of flesh,
a heart that is obedient to His Word. It is His Word, mga kapatid, na sinusundan natin, no? Kung saan tayo ay buong pusong nagpapatawad, mga kapatid, no? Kung saan nagmamahal tayo and we carry the ministry of reconciliation because that's what Christmas is all about. The Christ of Christmas, mga kapatid, no? At dito po ako magtatapos. For the wise men, kapatid, no, Christmas is about searching Jesus. Nakita natin from the start, no, yun po yung simula, hinahanap nila si Jesus Christ. Christmas should always lead us back to Jesus. No? For us to have a spirit-filled Christmas, mga kapatid, let's soak in the presence of God. No? Hinanap natin siya, natagpuan natin siya, naririto na po tayo, magbabad na po tayo sa presensya ng Panginoon. Mag-overtime na po tayo sa kanyang presensya. No? And so that every day, tayo po ay spirit-filled. No? Kung saan malakas po ang ating mga spiritual life. No? Kapatid, Jesus came for our reconciliation and restoration. Kaya naman, let's carry the ministry of reconciliation and restoration. Kapatid, let's grab the opportunity that we have this season, no? Sa mga reunion, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, tayo po ay maging ambassador ni Jesus, no? Tayo po ay maghayag ng kabutihan ng Panginoon for them to be reconciled with one another, to be reconciled with God, and to be restored. No? Kung paano po natin naranasan yung pagpapatawad ng Panginoon, let's share it to them. Malay mo, ito rin pala yung iniintay nila. No? Na talagang magkaroon sila ng kapayapaan, maalis yung kabigatan sa kanilang mga puso. Kapatid, Jesus gives us life, no? An eternal life. Yun po yung design, yun po yung nais ng Panginoon. Kaya nga po, we need to pay attention, no? Uncertain na po ang pangyayari sa mundo, no? Hindi natin napapansin, pabawas na ng pabawas ang tao sa mundong ito, no? Ang bilis na po ng mga pangyayari, but the Bible gives us hope. Yung salita ng Panginoon, the Bible says that God who created this world, the Lord who created you, the Lord who created us, loves us so much. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kahit pa nagkakasala, kahit pa nagkukulang tayo sa Kanya, mga kapatid, pinadala pa din niya ang Kanyang bugtong na anak, no? Para po mamatay upang tayo ay maligtas, para po tayo ay mapatawad and to experience a life with Him, mga kapatid. An eternal life. Hindi po tayo dapat matakot sa panahon na to kung lilipas tayo sa mundo because we have a lifetime with the Lord. And that is our goal, no? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Because of His unfailing love, we are here celebrating life with Him. That is all about Christmas. It is about Him, mga kapatid. Kung hindi pa natin siya natatagpuan, let's really search, no? Really search the Lord, no? Hanapin po natin siya sa ating mga buhay, sa ating mga puso, and let's offer ourselves sa ating Panginoon. Hindi natin kayang magbigay ng ginto, hindi natin kayang magbigay ng kahit na anong kayamanan, pero we can give our heart, yung heart na basag sa ating Panginoon. We can give our life to Him, no? Let's offer our life this Christmas, no? Hindi lamang po tayo kakain, hindi lamang po tayo mag-enjoy, but let us lead our family, no, soaking in the presence of God, no? Let us allow the Lord, no, na yung bunga ng banal na spirito ay makita po sa ating mga buhay. For us to have that star in our life, yung star na hindi kayang patayin ng kahit na sino pa, yung liwanag na nagmumula po sa ating Panginoon. And praise God sa pag-asa na meron tayo
No? Hindi lang pag-asa na makakatanggap tayo ng regalo ngayon, but pag-asa na sa habang nandito tayo, ang Panginoon po ang siyang maggagabay sa atin, ang Panginoon po ang siyang maglilid sa atin, no? Sa ating buhay na hindi natin alam. It is uncertain, no? Pero isa lang ang sigurado, ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Sige po, let us all stand and muli, dakilain po natin, papurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanpaman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po na ikaw ay tapat magpakailanman. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon, na patuloy naming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. We thank you for your guidance sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming pinapaalalahanan ng mga bagay na dapat naming ma-remind, Panginoon. There are times na kami po ay napapalayo, may mga pagkakataon, Lord, na kami po ay pinanghihinaan din. But you are our strength, O God. Thank you for your faithfulness sa buhay ng iyong mga anak. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na mag-soak sa iyong presensya, O God. Sa mga pagkakataon, Lord, na ito po yung mga weaknesses namin, O God. Hayaan mo na
kalakasan namin. Lead us, O God, Lord. Lead us in honoring you in our lives. Lead us in worshiping you sa aming mga buhay, Panginoon. Help us to really have time, O God, Lord, to have an overtime worshiping you, honoring you, praising you, knowing more about you, O God, Lord. Alam namin, Lord, that if we have hold on to your promises, O God, Lord, we don't have to worry about anything in our lives, O God. Tulungan mo po kami na maisapamuhay po ang lahat ng aming natutunan sa araw na ito, O God. Lead us all the way, O God. Lord, tulungan mo kami, Lord, na manatiling tapat sa inyo, O God, sa lahat ng pagkakataon. Help us to be your representative here on earth, O God, Lord, to reconcile people to you and to reconcile to one another, O God. Lord, use us mightily, Panginoon, that as we have these instructions, O God, Lord, you will be our strength, O God. You will be our guide, O God. Ikaw po yung magbibigay sa amin ng kalakasan na gawin ang mga bagay na ito, O God. Bagamat sa aming sarili, hindi namin kaya, but walang imposible sa Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. And let us commit this week sa ating Panginoon. Lord, guide us, lead us, O God, all throughout the week, O God, na aming kakaharapin. Bless your people, O God. Lord, patuloy na samahan mo ang bawat isa sa amin, O God, as we face, O God, this coming week, O God. Strengthen us, O God, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya. Help us na maging pagpapala po. Ang buka ng aming mga labi ay ang kabutihan at ang pag-ibig mo lamang, O God. Lord, patuloy na samahan mo kami sa bawat hamon ng aming mga buhay. Ikaw po ang aming maging kalakasan. Your provision will overflow in our lives, in our family. There will be healing, O God, Lord, sa mga kapatiran namin na may karamdaman, O God. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Hayaan mo po na maranasan nila, O God, Lord, ang healing power mo sa kanilang mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, and patuloy na yung pag-asang taglay namin sa aming mga buhay, hindi po ito mawaglit, O God. Help us, O God, Lord, to shine bright sa lahat ng paroroonan namin, O God, Lord, sa mga taong makakasalamuha namin. Ikaw po ang siyang makikita sa aming mga buhay, sa aming mga salita. Ikaw po ang kanilang maririnig. Salamat, Panginoon. Guide us as we go home, O God. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin at patuloy ka naming papupurihan at babalik kami sa lugar na ito, O God, Lord, na taglay ang kalakasan, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, O God. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.